Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue, Quarter 1, Week 7. Tambalang salita. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makabubuo ng tambalang salita at magagamit ito sa sariling pangungusap. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang mga salita sa hanay A at sa mga salita sa hanay B. Ano ang napansin mo? Narito ang hanay A at narito naman ang hanay B. Ang mga salita sa hanay A, bahag, hari. Sa hanay B naman, bahaghari. Balat, sibuyas, balat sibuyas. Boses, palaka, boses, palaka. At para sagutin ang tanong kung ano ang napansin mo sa mga salitang ito, ang maaaring sagot ay ang dalawang magkaibang salita ay pinagsama at nakabuo ng bagong salita na may bagong kahulugan. Ang tambalang salita ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang magkaibang salita upang makabuo ng bagong kahulugan. Halimbawa, agaw, pansin. Ang kahulugan nito, madaling makakuha ng pansin. Akyat bahay. Ang kahulugan naman nito, magnanakaw, mang-uumit sa bahay ng iba. Anak pawis. Ang kahulugan naman nito, anak ng isang maralita. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Piliin sa kahon ang tamang salita upang makabuo ng tambalang salita. Isulat ang letra ng sagot sa kwaderno. Narito ang ating mga pagpipiliang sagot. Letter A, tengang. Letter B, balat. Letter C, kahoy. At letter D, lakad. At ang tamang sagot sa unang bilang, letter B, balat, sibuyas. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letter C, punong kahoy. Sa ikatlong bilang naman, ang tamang sagot ay letter D, lakad, pagong. Sa ikaapat na bilang ay wala sa pagpipilian kaya pwede natin itong lagyang balat kalabaw. Sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay letter A, tengang kawali. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Magtanong sa iyong mga kasama sa bahay ng iba pang tambalang salita at mga kahulugan nito. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga halimbawang sagot. Palo sebo, isang palaro. Tubig alat, tubig galing sa dagat. Hanap buhay, trabaho. Butot balat, payat na payat. At hampas lupa, pobre. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gumawa ng flashcard ng mga tambalang natutunan sa aralin. Gawin itong masining. Maaaring hingin ang tulong ng miyembro ng pamilya sa paggawa nito. Narito ang isang halimbawa ng flashcard. Bahag,
hari at ang tambalang salita nito ay bahaghari. Ngayon naman ang pag-aaralan natin, pagkilala sa tanyag na tao, lugar at pangyayari. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang mailalarawan mo ang ilang tanyag na tao, lugar at pangyayaring hindi malilimutan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang tula at kilalanin ang mga sikat na taong mababanggit sa tula. Si Dr. Jose Rizal ang pambansang bayani ng bansa. Siya ay matalino at huwaran sa mga bata. Binaril siya sa Bagong Bayan para sa Inang Bayan. Si Senador Manny Pacquiao ang pambansang kamao. Mahusay siyang boksingero. Tumutulong siya sa mga mahihirap, kaya maraming tao ang natupad ang mga pangarap. Si Lea Salonga ay kinilalang Miss Saigon. Magaling siyang mang-aawit. Sikat siya sa buong bansa at maging sa buong mundo. Nagustuhan niyo ba ang tula, mga bata? Para sa isa pang gawain sa pagkatuto bilang isa, alamin kung paano inilarawan ang mga sikat na tao sa binasang tula. Gawin ito sa kwaderno. Sa unang bilang ay si Dr. Jose Rizal. Paano siya inilarawan? Ang maaaring sagot ay bayani, matalino, at huwaran. Sa ikalawang bilang naman, Senador Manny Pacquiao. Siya ay inilarawan na mahusay sa boxing at matulungin. At sa ikatlong bilang, si Lea Salonga, siya ay inilarawan na magaling umawit at sikat sa buong mundo. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gumawa ng T-chart. Isulat sa chart ang mga kilala o tanyag na tao sa inyong lugar. Ilagay rin ang mga sikat na lugar sa inyong bayan. At narito ang T-chart. Ang mga halimbawang sagot para sa tanyag na tao: Congressman P.D. Barzaga, Mayor Jenny Barzaga, Marian Rivera, at para naman sa tanyag na lugar, Immaculate Conception Church, Kadiwa Park, at Tubigan Garden Resort. Kung ikaw ay magiging isang sikat o tanyag na tao, sino ang tutularan mo at bakit? Ilarawan din ang lugar na pinapangarap mong puntahan. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay pagkakaiba ng pangungusap sa parirala. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang mauunawaan mo ang pagkakaiba ng pangungusap sa parirala. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang grupo ng mga salita. Sa unang bilang, umawit si Letty ng lupang hinirang. Pangalawa, sa paaralan. Pangatlo, nakatanggap ako ng regalo mula kay nanay. At pang-apat, gumagapang sa pader. Ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa angkop na bantas. Halimbawa,
Ang mga hayop at halaman ay alagaan natin. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag ng buong diwa. Ganon din ang ikalawang pangungusap, tumakbo ka. Ang parirala ay lipon ng mga salitang hindi nagpapahayag ng buong diwa. Halimbawa, alamin ang kabutihan. Pangalawa, Diyosa at butihin. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa kwaderno. Sa unang tanong, ano ang iyong napansin sa grupo ng mga salitang iyong nabasa sa unahan? Ang maaaring sagot ay, napansin ko na may pangungusap at parirala. Sa ikalawang tanong, ano ang tawag sa mga ito? Ang maaaring sagot ay, ang tawag sa mga ito ay pangungusap at parirala. At sa ikatlong tanong, paano nagkaiba ang pangungusap sa parirala? Ang maaaring sagot, ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa, samantalang ang parirala ay lipon ng mga salitang hindi nagpapahayag ng buong diwa. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Itala ang iyong mga ginagawa sa inyong tahanan. Suriin kung ang iyong sagot ay pangungusap o parirala. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga halimbawang sagot ay, una, naghuhugas ako ng plato pagkatapos kumain. Ito ay pangungusap. Pangalawa, nagwalis ng bahay. Ito naman ay parirala. At pangatlo, nagliligpit ako ng mga laruan. Ito ay pangungusap. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Manood, magbasa, o makinig ng balita. Suriin ang ginamit na grupo ng mga salita sa pagbabalita. Pangungusap ba o parirala? Ibahagi ito sa kasama sa bahay. Narito naman ang halimbawang sagot. Ito ay isang balita. Pinoy health workers balik abroad na. Ito naman ay pangungusap. Ang sunod nating pag-aaralan ay pangunahing kaisipan sa kwentong binasa. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang mailalahad at mauunawaan mo ang pangunahing kaisipan na nakapaloob sa kwentong binasa. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin ang kwento at alamin ang pangunahing ideya ng buong kwento. Pakinggan natin ang kwento ni Carl. Puyat palagi si Carl kahit walang pasok. Maghapon siyang nakasubsob sa harapan ng kanyang cellphone kakalaro ng paborito niyang online games. Minsan, hindi na niya nasusunod ang utos ng kanyang magulang kaya lagi siyang napapagalitan, ngunit tuloy pa rin siya sa kakalaro sa cellphone. Isang araw, pagising ni Carl, dilim na lang ang kanyang nakikita. Akala niya ay nawalan lang ng ilaw, ngunit talagang wala siyang makita. Umiyak siya ng malakas at tinawag ang kanyang ina. Hanggang sa lumapit ang kanyang ina at siya ay ginising. Nananaginip lamang pala siya. Takot na takot si Carl kaya sinabi sa ina na hindi na siya magpupuyat
sa paglalaro ng online games. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sa binasang kwento, ano ang pangunahing ideya at ano ang aral ng kwento? Ang maaaring sagot para sa pangunahing ideya, ang labis na paglalaro at paggamit ng cellphone. At ang aral naman, iwasan ang labis na paggamit ng cellphone. Isa pang gawain para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, mag-isip ng isang kwento na sinabi ng iyong kaibigan o kapatid o magulang na iyong kinawilihan. Isulat ito at guhitan ang pangunahing ideya ng kwento. Narito naman ang halimbawang sagot. Ang pamagat ng kwento ay Ang Batang Maikli ang Isang Paa. Ang pangunahing ideya nito, hindi hadlang ang pagkakaroon ng kapansanan sa pag-abot ng pangarap at anuman ang iyong kalagayan sa buhay, matutong manalig at tumawag sa Panginoon. Isa pa uling gawain para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, manood ng TV o magbasa ng dyaryo. Pumili ng isang kwento at ibigay ang pangunahing ideya nito. Narito ang isang halimbawang sagot. Ito ay isang balita. At ang pangunahing ideya nito, tinanggal na ang deployment ban at ang mga Pinoy health workers ay bumalik na sa abroad. Hanggang sa muli, mga bata!